Guys, welcome back to my channel. This is me, Daryl. Bakit ang likot ko? Dito tayo sa maliwanag yan. So for today's video, we're gonna do a day in the life of a chef here in Australia. Part 2. Kasi meron na akong part 1 noon doon sa Dromana. Ngayon dito naman sa workplace ko. Medyo kasi awkward sa work, kaya siguro lalagyan ko na lang ng mga narration. Pero may mga video ganun. Sinanarrate ko na lang ang mga ginagawa. Anyway, let's go. Nagbibihis na ako yung medyas ko. Alright, let's go. Say good morning, Whiskey. Halika. Good morning. Ay, ang cute-cute ng baby. Oh. Good morning, everybody. Good morning. Good morning. Good. For my breakfast, I'm having an overnight oats with mango, blueberry, raspberry. And may na-receive akong message sa head chef na I think he's a bit feverish. Medyo may sakit siya. Probability magko-call sick siya and will be the one who's gonna be in charge sa restaurant mamaya. Yeah, baka tatato lang kami. Hopefully it's not too busy tonight. I don't know the booking kasi kakagaling ko lang from day off kahapon. So yeah, we'll see. Anyway, let's enjoy the breakfast for now. Yan nga pala, kung hindi ako makapag-video ngayong araw ng maayos, maglalagay na lang ako ng mga clips on different times kung saan mostly yung mga trabaho ko is typically same naman per day, ganyan. May mga konting difference lang syempre sa prep, ganyan. Pero most of the time, medyo pare-pareho lang yung ginagawa at the moment kasi nga hindi pa kami nagpapalit ng menu. Papalit pa lang kami menu probably next week or in 2 weeks. Ayan. So, maglalagay na lang ako ng mga different clips sa different days, mga ganun. Dadagdag ko na lang kung sakaling dun sa current time na yun, wala akong nailagay or wala akong na video. Ganun. Yeah. Morning, Pops. So, ang pinakaunang trabaho natin sa umaga pagkarating is yung pag-receive ng mga dry goods, pag-receive ng mga veg goods, at mga frozen and freezable items. Ayan, so dito, inaayos ko lang, inorganize ko lang yung cool room habang nire-receive ko yung mga dairy, ganyan, cheese, lahat. Nandito ako ngayon sa cool room namin. So, moving on, dito naman tayo sa dry goods, which is separate storage siya sa, medyo malayo siya sa fridge namin. Parang maglalakad ka pa ng 5 seconds, ganun, char. Parang 10 meters away. Ayan. So, ayan, inaayos ko lang yung mga corn flour, mga bread flour, plain flour, self-raising flour. And i-refill lang ko yung mga bucket. Check naman natin ngayon kung ano yung mga nasa prep list. Medyo kulang pa yung nasa prep list dito kaya dadagdagan ko ito mamaya. Pero for now, kung anong meron dito, yun na muna yung gagawin ko. And so, set up na tayo ng ating station. I sharpened it yesterday. So at this point, gagawa tayo ng risotto base. Ayan, nagda-dice lang ako ng onions. And on the other hand, gagawa naman tayo ng vegetable stock kasi ito yung common na ginagamit namin for risotto. Ayan. So habang nagpe-prep kami, dumating naman na dito yung meat order kasi hindi talaga eksaktong pare-parehong oras dumarating yung mga ordering. Minsan late sila, minsan maaga, ganyan. So ngayon, okay lang, medyo maaga yung meat order. Normally hapon siya dumarating. Yan. Pero ngayon, maaga namin siya na-receive. So maaga namin matatapos kung anong mga meat preparation ang kailangan gawin doon. Typical meat na mga ginagamit namin ngayon dito sa restaurant this season's menu is beef cheek, chicken breast,
pork belly, duck leg, lamb ribs, mga yan. So ayan, bago mag-start yung lunch service, tatapusin ko na muna tong mga meat para hindi ko na siya problemahin. Ayan, so pinaprep ko na yung beef chick. Nilalagyan ko siya ng red wine, thyme, olive oil, salt. And ire-ready ko na siya for overnight slow cooking. Ayan, nilalagay lang namin siya sa vacuum bag and then it's gonna cook itself sa juice sa loob ng bag. So guys, this is our bitch Daryl cryovacuuming the beef for tomorrow special. Let's see how it turns out. Stay tuned for tomorrow. That one. Sa mga hindi pa masyado nakapag-work sa restaurant, ito yung strategy ng mga restaurant para madamihang maluto overnight yung mga meat na kailangang iluto ng mabagal. Ayan, like your pork belly, ganito. Kasi itong mga bag na to is heat resistant sila. So yan, kayang-kaya nilang mag-resist ng heat up to 90 degrees siguro, up to 100 degrees. So yung overnight cook namin sila through steam. Hindi roast, steam. So dito, ipapakita ko naman sa inyo kung paano gawing maramihan yung pag-vacuum seal ng mga karne kung sakaling madami kayong kailangang i-vacuum seal. Ayan, so meron tayong lamb ribs dito. So yun, papakita ko sa inyo. Ayan, maglagay kayo ng baking paper sa ilalim. And then another set of baking paper. Then and so on and so forth. Hanggang sa kung anong kayang kapasidad ng vacuum sealer nyo. Siguro mga 3 stack ganyan pwede na. Ayan, so stack lang natin siya ng maayos. So make sure na yung mga pag-stacking ang gagawin nyo, make sure na walang liquid. Kasi syempre mag-i-imbalance yan, magli-leak lang yung liquid pag masyado nyong in-stack ng mataas. So isa-set nyo yung vacuum time ng at least 5 or 6. And then yung seal is a little bit higher, mga 7 ganyan, para ma-seal niya ng maayos. Kasi madaming stock yan eh. Importanteng mataas yung seal time dito kasi hindi masisil lahat pag masyadong mababa. Kasi iinit yan, tutunawin niya yung plastic. And if it's mababa, hindi niya matutunaw ng maayos yung seal. Nakakuan lang ako dito, naka-apron ako. Tapos sinabit ko lang yung phone ko sa apron ko. Kaya hirap na hirap ako dito mag-record. So ayun, wait lang natin mag-seal and I'll show you the result. Ayan, nagsisil na siya. As you can see, automatic to magbubukas eh. Ayan. Pag nagbukas, ready na siya. Ayan. Ayan o. At least success nating na-seal lahat. Makikita nyo yung parchment paper medyo nasunog kasi nga mataas yung heat. So ito naman lahat yung pinrepare nating meat. Lamb ribs, beef chick, pork neck. So next naman na i-prepare ko is yung chicken breast namin na ginagamit namin for dinner. Pan-fried chicken breast siya. Pero may technique kaming ginagawa which is sous vide. So isu-sous vide namin tong chicken breast para maluto siya halfway through. Parang yung dating niya is medium. Alam mo yung luto pero hindi siya overcook. Ganun. And nakakatulong din siya para hindi siya ma-overcook once na nasa service na kami. Or at least may tendency rin na ma-undercook siya pag raw yung gagamitin. So sous vide of chicken breast is one of the parang magandang way ma-prevent nyo yung mga ganung bagay. So simple marination lang yung ginagawa namin dito, which is olive oil, thyme, and salt. Ayan. So yung meat side part lang yung lalagyan mo ng mga marination, and then sa skin side is salt lang. Considering dried thyme yung ginagamit namin dito, may tendency siyang masunog kung sakaling nasa service na and then you have to cook something. Pag nilagyan mo ng thyme yung skin side, yun nga, masusunog siya. So basically nilalagay lang namin siya sa meat side kasi hindi naman namin parang pinapan fry yung meat side. We have to keep it parang soft and tender as much as we could, tapos crispy sa skin. So after natin siya i-fillet, ilalagay na natin siya ngayon sa bag. 3 pieces per bag lang, ganyan. And then ilalagay natin siya sa tray. Then ilalagay natin sa oven. 65 degrees for 50 minutes. Steam. Ayan, para hindi matunaw yung plastic.
Kasi pag nilagay nating roast, GG tayo dyan. So ito yung method na tinatawag na sous vide. Wala kasi kami yung sous vide na machine pang maramihan. So gagamitin namin yung oven in a low steam. So ayan, kakatapos lang ng mise en place for lunch menu. Dito naman tayo ngayon sa service for lunch. And so tatlong chef ang in charge for lunch. Meron si larder chef, meron si breakfast chef, at saka meron si main chef. Dun sa larder chef, dun usually nagsisimula yung mga bago para ma-incorporate yung mga sistema, mga practices. And then, pwede kang ma-rotate sa other section like breakfast, sa mains, ganyan. If kabisado mo na karamihang trabaho. So ngayon, dito sa section ko, dito ko niluluto yung mga main dish like pasta, risotto, or yung mga fish dish. Sa gabi naman, dito rin niluluto yung mga steak, mga chicken breast, mga lamb, ganyan. Tapos na breakfast, pero may breakfast order. Ready na mga away si Curvo. Mga away na yan. Now it's time for a dinner service naman. So ito, cooking steak on this part. Order! 1 eggplant chips, 1 plant chorizo to start, followed by calamari fries bucket salad. 6 minutes for your green veg and prawns. We're just using up the Brussels. It's not really part of Wow, looks good, chef. Yeah. Wow, That's what's made up. by a sexy man. So yun, tapos na yung service. It's time to pack down. So lahat ng mga ingredients namin na nasa service, pati nasa service fridge, kailangan bumalik sa main cool room kasi lilinisan namin lahat yan, from fridge to shelves. And ganyan every night. Parang halos deep clean na rin, pero ayun nga, hindi masyado. Yung talagang deep clean namin, isa akyat pa kami sa mga
hood. Ayan, hood. Parang gangster lang. Ayan, tatanggalin namin yung mga vents. Minsan soak pa namin yung mga stovetop. Pero every night, medyo maayos din ang namin, ang mga paglilinis namin. Ang next na trabaho ko naman is kailangan kong i-organize yung par level ng cool room namin. Ayan, kailangan kong itapon kung anong mga expired. Kailangan kong i-check kung naka FIFO ba ang mga ingredients namin. And kung pwede pa ba siya gamitin bukas or not. Ayan, so ang shelf life namin dito is 4 days max. Minsan 5 days kung gantong winter. Pero as much as possible 4 days lang. Magka 5 days lang kami pag desperate ka, kunwari walang ordering bukas, ganyan, kailangan bukas. So iwan mo siya for 5th day. But yeah, max 4 days. Ayan, so tatapon lahat ng hindi kailangan, check lahat ng temperature. And as well as chine-check ko na rin kung anong kailangan bukas. Ayan, including prep list. Ayan, mga labels. Kailangan kong i-update yung mga labels kung may mga ingredient na walang label. Kasi may tendency ma-miss talaga yung labeling minsan, lalo pag busy na. So ilalagay mo na lang siya sa cool room. Ayan. So ayan, pati ordering. Veg order, meat order, dry goods. I-check namin yan sa gabi kung anong kailangan sa kinabukasan. Ayan. So organize lang, organize. Pati mga raw ingredients, yan, i-organize. So ayan, tapos na natin ang ordering and prep list. So ito na yung tapos. So kailangan din natin i-check yung mga temperature ng mga fridge and freezers natin. Ayan. So finally, clean kitchen. And then we have tomato na naluluto overnight. Yan. Semi-dried tomatoes yung mga. So ayan, pack down na, pack down. Let's go home. Pauwi na ako. Hopefully nagustuhan nyo yung video. Hindi ko alam how is it gonna turn out. Basta nag-video na lang ako. But hopefully I made a good compilation. Ang busy kasi ngayong araw, kaya kung sakali mang magulo yung video, well, sorry. Busy kasi talaga. Kaya try ko lang talaga mag-video para lang makapag-update na ako. Anyway, see you guys sa next. End ko na dito. Bye-bye. Bye.